una sa lahat. Nagpakarga ng diesel sa halagang 5,000 pesos ang sasakyang yan sa Quezon City. Imbis na bayaran, sumibat ang sasakyan. Habang sa Bacolod, 500 pesos ang pinakarga pero tumakas din ang driver. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Libo-libong deboto nakiisa sa mga misa at prosesyon ngayong linggo ng Parspas, hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayong unang araw ng Holy Week, dagsana sa mga terminal at paliparan. Sitwasyon sa NAIA at PTEX ihahatid live. 5 pulis patay matapos tambangan sa Maguindanao del Sur. 3 iba pa sugatan. Libo-libong ralista sa Amerika nakiisa sa No Kings protest para kondinahin ang pamumuno ni Donald Trump. At Pinoy Pride, Filipino singer na si Matty Hunyosa, standing ovation sa Britain's Got Talent at nakakuha pa ng Golden Buzzer. Fully booked na ang karamihan sa mga biyaheng pa Southern Luzon para sa Semana Santa. Pero marami pa ring pasahero ang mga nagbabaka sakali. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, marami pa bang mga umuuwi ngayong kapatid natin pa uwing probinsya? Jester, alam mo, marami nga yung nag-aakala na dahil sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng gasolina at ng produktong petrolyo, baka konti na lamang yung umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero pagdating natin dito sa PTEX, napakahaba ng pila at marami na tayong mga kapatid na nagbabaka sakaling makauwi na kagad sa kanilang mga probinsya ilang araw bago ang Semana Santa. Bago mag alas 12 ng tanghali, nakapila na nga si Mark na patungong Naga City sa Bicol. Mas pinili niya raw na bumiyahe ngayon sa pag-aakalang hindi siya mahihirapan sa pagkuha ng tiket. Pero ang naabutan niya, pagkahaba-habang pila ng mga pasaherong kagaya niya nagbabaka sakali ring makaalis na. Ang senior citizen naman na si Rebecca, maaga nang nakapag-book ng biyahe pero kinailangan pa rin nilang pumila para makuha ang kanilang tiket. Narito ang kanilang mga pahayag. Next week ko, konti lang. Tapos pagdating ko, andun pa kami sa dulo. Oo, dulo pa yung pila namin. Kamusta yung usad? Mabagal, boss. Basta may ticket, boss, okay lang. Mas pinili ko na yung Sunday kasi it's the best day to travel. Yeah. Kasi pag Monday, alam ko kung ngayon ay 1/2, naku hindi lang 1/2 bukas ang darating na tao, for sure. Ang ilang bus company nga halos 70 to 100% ng fully booked. Lalo na yung mga papuntang Southern Luzon gaya ng Quezon, Batangas, Mindoro, pati na rin Bicol. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng PTEX na aabot sa mahigit 3 million passengers ang dadagsa sa terminal. Hanggang April 6 na po yan. Inaasahan raw kasi ng pamunuan na mas dadami ang magbabas na lamang kaysa gamitin ang sarili nilang sasakyan dahil sa mahal na petrolyo. Ang ilang bus companies nga sagad na raw sa dami ng bookings. Pero dahil sa fare hike suspension, hindi na raw sila makapagtaas ng pamasahe para sana tapatan yung gastos nila sa diesel. Pakinggan natin ang kanilang hinaing. Kailangan po talaga kung hindi man nila maipababa, magkaroon man lang ng yung mga operator, tulong na nanggagaling sa gobyerno dahil sadyang mabigat ang naging epekto nito sa operator Jester, as of 1 p.m. nga, umabot na sa mahigit 80,000 yung crowd estimate o yung foot traffic dito sa PTEX. At ngayong 5 p.m. na, inaasahan natin, pumapatak na yan, nasa 90 to 100,000 na po. Bukod dyan, pinaigting na rin yung seguridad dito sa buong palibot ng terminal. Sa katunayan nga, marami ng mga PNP staff or personnel ang nakabantay dito, pati na rin mga information booth kung sakasakaling mang kailanganin ng mga kapatid natin ng tulong. Bukod dyan, mahigpit din
yung pagbabawal sa pagdadala ng mga sharp objects, mga matatalim na bagay, pati na rin mga flammable materials dahil sa entrada pa lamang po ng PTEX, kinukuha na kagad yan ng mga security personnel dito. Bukod pa dyan, nauna na rin sinabi ng LTFRB na nagdagdag na rin sila ng 1,200 na special permits para sa mga extra buses kung sakali mang tataas yung demand at kakailanganin ng mga ekstrang biyahe yung ating mga kapatid na aalis ngayong Semana Santa. Yan muna ang latest mula dito sa PTEX. Jester? Ian, gusto ko lang balikan yung sentimiento ng mga bus operator. May nabanggit ba sila sa iyo kung gaano kalaki mawawalang kita o di kaya ikalulugi nila dahil nga dun sa pagtaas ng presyo ng gasolina at yung pagsuspende doon sa fare hike para sa mga provincial buses? Alam mo, Jester, nung kinausap nga natin sila, talagang halos palugi na raw. Kung hindi lang mataas yung demand ngayon, baka palugi daw talaga yung mangyaring ratio and proportion dahil sobrang baba na raw ng kinikita nila. Yung iba nga sabi nila halos barya na lang. At ang pinakapumapasan daw nitong pagkalugi na ito, kung sakali man, yung mga operators. Kaya sabi nga nila, kailangan na daw nila ng agarang tulong or subsidy mula sa gobyerno para kahit papano mag-break even man lang yung demand at yung gastos nila sa gasolina. Jester? Nagulat mula sa PTEX, maraming salamat, Ian Suyo. Samantala, pinaigting pa ng LTFRB ang inspeksyon sa mga terminal ng bus at PUV dahil sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ini-inspeksyon din ang mga pampasaherong sasakyan kung nasa tamang kondisyon ba ito. Pati mga driver, chinecheck din ang kanilang physical at mental readiness. Ito'y para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga biyaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Diretso biyahe sa NAIA ang ilan nating kapatid na nagsimba ngayong unang araw ng Holy Week. Ang ilan ipagdadasal daw ang krisis na nararanasan ng bansa. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, wala naman bang aberya dyan nga sa NAIA? Nikki, simula nga kaninang umaga ay wala pa namang kanselado doon nga sa mga flight at maging yung bilang ng mga eroplano locally at yung mga international bound flights ay sapat pa naman. Sabi nga ng Civil Aeronautics Board ay asahan na yung taas pasahe simula April 1 hanggang 15 dahil pa rin yan sa serye ng mga pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. Matapos magsimba kaninang umaga, diretso na sa NAIA si Elsa Orbista na uuwi sa Negros Occidental. Tradisyon niya na raw ito para makibahagi sa pagninilay kasama ang mga kaanak niyang pari. Talagang devoted Catholic naman, kaya kung anong mga sa pag-oras ng Semana Santa talagang sinusunod. Hindi para magliwaliw. Hindi. Sa Tacloban naman ang tungo ni Miel Sambagi. Doon magpe-prayer brigade sila ng mga kaanak. Isa raw sa ipinagdadasal nila ang mga politikong sangkot sa korupsyon. Dapat naman, wag naman silang gahaman masyado. Mayayaman na sila, dapat naman di na sila ng ganyang kalalaking mga corruption. Kasi yung nagsasuffer yung mahihirap. Sa datos ng pamunuan ng NAIA, higit 1.35 million na pasahero ang gagamit ng paliparan mula March 28 hanggang April 5. Bahagya itong mas mataas kumpara sa mga pasahero ng kaparehong panahon noong 2025. Inaasahang ngayong peak season, 143,000 ang daily passenger volume sa paliparan. Kapansin-pansin na rin ang dami ng mga OFWs na balik bansa. Karamihan sa kanila itinaon ang pag-uwi sa bakasyon. Gaya na lamang ng OFW mula Hong Kong na si Marilu. Pinangako ko sa anak ko na mag-attend po ng graduation. Pagkatapos ng graduation, papasyal ko lang siya sa city, ganon. Tapos kakain sa labas. Yun, outing na din. Sarap po, parang wow, bumalik ulit ako after 1 year. Bihira lang yung among pumapayag na after 1 year magbakasyon, ganyan. 24/7 namang bukas ang OFW Lounge kung saan libre ang pagkain at pahingahan ng mga OFW palabas man o pabalik ng bansa. Nikki, simula rin kaninang umaga, kapansin-pansin na nga yung dami at haba ng pila dito sa mga ticketing counters. Kaya naman, ang sabi o paalala
nitong mga airline company dito sa mga pasahero ay dumating nga dito ng 4 hanggang sa 5 oras bago yung kanilang flight para iwas aberya. Nikki. Rainiel, sa gitna nga ng mga nagsisialisan para magbakasyon, no, meron din ba tayo ng mga namamataang mga OFW na pauwi naman galing sa mga conflict areas katulad ng Israel, Lebanon at iba pa? Tama, Nikki, no? Dito sa may NAIA ay hindi nga sila lumapag ngayong araw pero nakakuha tayo ng impormasyon mula naman sa Department of Migrant Workers na dito sa may Villamor Air Base. Dito pa rin sa Pasay ay kanina, no, alas 3 ng hapon, lumapag na nga yung nasa 339 na Filipino at karamihan dyan ay mga OFWs at kanilang ang dependent mula yan sa United Arab Emirates at yun lamang yung naging exit point nila doon sa Middle East. Dahil pa rin nga ito doon sa lumalalang tensyon ng Iran, Israel at ng Amerika. Nikki. Ay, maraming salamat, Rainiel Pawi. Lumagsa naman sa mga simbahan ng mga kapatid nating deboto para sa paggunita ng Linggo ng Palaspas, ang hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Narito ang Frontline Report. Madaling araw pa lang, dagsana ang mga deboto sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo sa Maynila para sa Palm Sunday. Hudyat ito ng pagsisimula ng Semana Santa. Sa gitna ng misa, taimtim na nagdarasal ang mga deboto. Nagkaroon din ng prosesyon at pagbabasbas ng mga palaspas ng mga deboto. Sa simbahan naman ng Baraswain sa Malolos, Bulacan, isinadala sa misa ang paghatol ng mga Hudyo kay Hesukristo. Tampok naman sa kanilang prosesyon ang mga batang nakasuot ng pang-anghel. Mensahe ng kura paroko ng simbahan na si Father Domingo Salonga. Nawa ang panahon ito, ang mga araw na ito, ay tunay nating mabuksan ang ating isip-puso at buo upang sa ating paglalakbay sa buhay na ito ay makita natin na mayroong Diyos na nagmamahal, nagpapatawad at walang sawang gumagabay sa atin. Dinagsari ng mga deboto ang Palm Sunday Mass sa iba pang probinsya gaya sa St. Ferdinand Cathedral sa Lucena City sa Quezon at sa Palo Cathedral sa Leyte. Ang palaspas ay simbolo ng matagumpay na pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem kung saan siya ay sinalubong ng mga taong may dalang sanga ng palma. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. Pagiging matatag at pagkakaisa. Diyan sumentro ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Semana Santa. Sa kanyang pahayag, hinikayat ni PBBM ang mga Pilipino na paigtingin ang pagmamahal sa isa't isa at manatiling matatag sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Bukod sa pagninilay ngayong Semana Santa, nanawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa at sama-samang pagsisikap para sa anyay mas maunlad na Pilipinas. Hanggang penitensya kung ituring ng mga motorista ang taas presyo sa gasolina. Pero paalala lang mga kapatid, hindi yan rason para magnakaw. Tulad na lang ng isang MPV driver sa Quezon City na 5,000 piso ng diesel ang pinakarga pero hindi binayaran. Narito ang Frontline Report. Ngayong sunod-sunod ang mega oil price hike, kanya-kanyang diskarte ang mga commuter, motorista at tsuper para makatipid sa pagkamahal-mahal na litro ng langis. Pero ito ang hindi dapat gayahing diskarte. Sa Quezon City, nasapul sa CCTV ang multipurpose vehicle na ito sa isang gasolinahan sa barangay Apolonio, Samson. Agad siyang sinalubong ng isang gasboy. Nagpakarga ng diesel ang MPV na abot sa higit 5,000 piso. Pero imbis na bayaran ng biniling langis, sumibat ang sasakyan. Sinubukan pa siyang habulin ng naka-duty na attendant pero tuluyan itong nakatakas. Kasalukuyan ngayong tinutugis ang driver. Sa Bacolod City naman, nasapul din sa CCTV ang sasakyang ito sa isang gasolinahan. 500 pesos ang pinakarga ng kotse. Pero nang alisin na ang gas pump, tumakas din ang pasaway na driver. Natameme na lang ang mga attendant ng gasolinahan nang sumibat ang customer. Ayon sa mga pulis, naplakahan naman ng driver pero tinutugis pa rin hanggang sa ngayon. We should careful at alamin natin yung mga nagpapagas up sa atin. Pwede natin silang i-request yung mga motorista na they should stop the engine kung habang nagagas up. At yun naman talaga ang ginagawa ng palisin ng mga gasoline station. Kung may mga insidente ng pagnanakaw, may kwento rin ng bayanihan sa gitna ng krisis. Sa Las Piñas, nagpa-full tank ang isang motovlogger na si Jawo Motovlog. Umabot sa 7,000 piso ang binayaran niya.
Nakasabay niya sa gasolinahan ang isang tricycle driver na nagbibilang ng barya. Maya-maya pa kinuntsaba ng vlogger ang gas attendant para sa isang sorpresa kay manong trike driver. Ma'am, ipultak nyo itong tricycle. Ipultak nyo pero wag nyo sasabihin na ako yung nagpapultak ha. Basta ipultak nyo lang, sabihin mo tapos bayad ko na ha. Habang kinakargahan ng tricycle, tila na alarma pa si Kuya dahil umabot na sa higit 1,000 ang kanyang bayarin. Halagang 140 pesos lang daw kasi ang kanyang ipapakarga. Wala yun, Tay. Para at least magbiyahe ka na, dire-diretso, di ba? Makakatulong ba yan sa mo, sir? Ay, malaking tulong po. Para at least Tulong talaga. dagdag puhunan. 140 lang talaga. Sir, God bless ha. Mag-ingat po. Ikaw na tiyempohan ko kaya swerte ka ha. At bago dumiretso sa pamamasada, di napigilang maging emosyonal ng driver. So saludo kay Kuya kasi kahit anong oras na ba dyan? Alas 12 ng madaling araw, nabiyahe pa rin siya ng tricycle. Tapos imagine nyo yung budget niya, 140 pesos. Happy! Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Thank you po! Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa April 16. Nakipagkita na ang DTI sa mga manufacturer at retailer para masiguro na may sapat na supply at inventory. Makatutulong ito para maiwasan ang price adjustments sa ngayon. Nilinaw naman ni Trade Secretary Cristina Roque na hindi lahat ng produkto ay sakop ng listahan kaya posible pa rin gumalaw ang presyo ng ibang produkto. Naglaan ng 1.2 billion pesos na pondo ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang apektado ng krisis ng langis. Kasunod po ito ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency. Gagamitin ang pondo sa mga programa ng ahensya gaya ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD at ang DOLE Integrated Livelihood Project. Ayon sa DOLE, makikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang magbigay ng emergency jobs at tulong sa transport workers. Dagdag pa ng DOLE, magbibigay sila ng suporta sa mga OFW na naapektuhan at napauwi sa bansa ng dahil sa gyera sa Middle East. Sa mga babiyahe at uuwi ng maaga para nga sa Semana Santa, abay magbaon po ng mga pasensya. Tuloy-tuloy kasi ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa DPWH. At ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, umaabot na sa 60% completed ang unang bahagi ng rehabilitation project. Target na matapos ang bahagi ng kalsada mula Rojas Boulevard hanggang Orense sa Makati bago ang buwan ng Mayo. Sinabi ni Dizon na sinisikap nilang matapos ito bago magsimula ang tag-ulan dahil mahirap magtrabaho kapag umuulan. Samantala, tuloy na rin ang bidding para sa ikalawang yugto ng rehabilitation ng EDSA. Tiniyak naman ng MMDA na may koordinasyon sa DPWH para sa maayos na daloy ng trapiko habang isinasagawa ang mga gawain. Susunod, 5 pulis patay sa ambush sa Maguindanao. At lalaki sa Bataan nagtutulak ng shabu para ipangbili ng gamot sa kanyang bato. lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Isang basketball player matapos umanong manghalik ng babae sa isang bar sa BGC. Ang suspect dinuro-duro pa raw ang boyfriend ng babae nang kumprontahin siya sa panghahalik. Nagbabalik si Dave Abuel. Napayuko na lang ang kilalang professional basketball player na ito nang arestuhin ng mga pulis sa Taguig. Sospek siya sa panghalik umano sa pisngi ng isang babae sa isang bar sa BGC madaling araw nitong Biyernes. Lasing daw noon ang basketballista. Itong babae na nagreklamo ay agad na nagsumbong dito sa kanyang boyfriend. Nakasama niya rin dito sa bar.
Nang komprontahin, dinuro-duro pa raw ng basketball player ang boyfriend ng babae na nagdulot ng injury sa mata nito. Depensa daw ng player, Nasagi lamang daw niya itong nasabing babae at dahil nga sa matangkad itong nasabing si basketballista, parang nahagip niya yung ulo ng nitong biktima na taliwas naman sa sinasabi nitong biktima na siya daw ay hinatak at hinalikan. sa profiling ng pulisya, lumabas na dati na ring naireklamo ng pang-aabuso ang player. Meron siyang Bausi case, dalawang counts in different occasion from 2016, 2018 sa kanyang dating asawa at meron din siyang kaso dito sa Makati sa kasong pangingidnap ng mismong sariling anak. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang basketball player. Nasa kustodiya na siya ngayon ng Taguig Police. Nakaharap siya sa reklamong acts of lasciviousness at physical injuries. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga complainant sa reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang 5 pulis habang sugatan ng 3 iba pa matapos tambangan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, galing sa pagpapatrolya ang mga pulis at pauwi na sana sa kanilang kampo nang biglang paulanan ng bala ang kanilang sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga salarin at kung ano ang motibo sa pananambang. Mariin namang kinundena ng Bangsamoro government ang insidente. Magsasagawa raw sila ng malalimang investigasyon. Tiniyak din nila ang suporta para sa mga naulila ng mga nasawing pulis. Mas paiigtingin naman ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region ang manhunt operation para mapanagot ang mga salarin. Benta ng bato para may panggamot sa bato. Yan daw ang dahilan ng isang lalaki na inaresto dahil sa pagtutulak ng droga sa Dinalupihan, Bataan. Sa bypass, nahuli ang sospek na 46 na taong gulang. Paliwanag ng sospek, matagal na siyang walang trabaho. At dahil may sakit siya sa puso at sa bato, ay malubha raw ang pangangailangan ng lalaki kaya siya nagtulak. Ginagamit din daw niya ang pera na pantustos sa kanyang mga anak. Napag-alaman na dati nang nakulong ang sospek dahil din sa ilegal na droga. Patay ang 2 photojournalist sa Itogon, Benguet matapos tangayin ng rumaragas ang tubig sa ilog ang kanilang sasakyan. Ayon sa investigasyon, sinusubukan umano nilang tumawid sa Agno River gamit ang kanilang SUV. Pabalik na sana sila sa Baguio matapos ang kanilang graduation photoshoot. Pero malakas daw ang agos ng tubig kaya natangay ang kanilang sasakyan. Na-recover sa ilog ang bangkay ng mga biktimang sina Rodolfo Tan at Neil Clark Ongchangco. Ligtas ang 5 nilang kasamang sasakyan. Mangongontrata ng mga tricycle driver ang lungsod ng Caloocan para maghatid ng libreng sakay sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Ipatutupad ang programa tuwing rush hour simula Abril. 695 pesos ang sahod ng mga kasaling tricycle driver para sa 4 na oras na serbisyo. Plano ring magpatupad ng libreng sakay sa pakikipagtulungan naman sa mga jeepney driver at operator. Nauna nang nag-anunsyo ng libreng sakay ang iba pang LGU gaya ng Pasig, Maynila at Quezon City. Susunod, militanteng grupong Houthi sumali na sa giyera sa Middle East. Malawakang protesta laban kay Donald Trump ikinasa sa Amerika. At TV5, kasama ang Good Morning Kapatid hosts, naghatid ng saya sa Kapatid Day. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Sumali na sa gyerang Israel, Amerika at Iran ang militanteng grupong Houthi. Dahil dyan, panibagong ruta ng mga oil tanker ang posibleng maapektuhan. Narito ang Frontline News Abroad. Walang patid pa rin ang mga pagsabog sa Iran. Sunod-sunod ang dagundong, mapaumaga o gabi man mula sa pag-atake ng Israel. Isa sa tinamaan ng airstrike, ang Iran University of Science and Technology. Nadamay rin ang 80 residential area. Ang Amerika naman, pinuntirya ang naval vessels ng Iran.
Ayon sa Amerika, naghahanda na sila para sa ground operation sa Iran. Sa mas lumalawak pang girian, mas lumalawak na rin ang mga military operations ng Israel sa Lebanon para sugpuin ang militanteng grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Nadamay dyan ang 2 Lebanese journalist na tinamaan ng airstrike. Sa kabila niyan, nakakuha ng backup ang Iran sa kaalyado rin itong militanteng grupong Houthi mula sa bansang Yemen. Nagpakawala sila ng missile sa Israel. Ayon sa Houthi, patuloy ang gagawin nilang pag-atake, lalo na kung may sumaling bansa para pagtulungan ng Iran. Gaganti rin daw sila sa sino mang gagamit sa Red Sea para sa mga nasabing military operation. Ang Red Sea, gaya ng Strait of Hormuz, ay isa sa mahahalagang maritime corridor para sa kalakalan. Nakadugtong ito sa Suez Canal na isa sa critical shipping route sa buong mundo. 10 to 15% ng global trade ang dumaraan dito. Bukod sa Red Sea, una na rin nagbanta ang Iran na kokontrolin ang Bab el-Mandeb Strait o ang Gate of Tears. Kung titingnan sa mapa, may kalayuan ng Iran sa Bab el-Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen na siyang kuta ng militanteng grupong Houthi. Kung pare-parehong tensyonado ang Strait of Hormuz, Red Sea at Bab el-Mandeb Strait, pipilayin nito ang ekonomiya ng mundo dahil ang pinakaapektado ang langis. Samantala, dumating naman na sa Pakistan ang Foreign Minister ng Egypt at Turkey para pag-usapan ang tungkol sa Iran. Nakatakdaring dumalo dyan ang leader ng Saudi Arabia. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na may negosasyon na ang Amerika sa Iran para itigil ang gyera. Pero mariin niyang itinanggi ng Iran. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Amerika naman, libo-libong rallyista ang nakiisa sa No Kings protest bilang pagkondena sa administrasyon ni President Donald Trump. Sa Los Angeles, nagtipon ng mga rallyista sa kanilang City Hall. Nagmarcha rin sila sa downtown streets. Meron pa silang malaking lobo ng tila sanggol na figure ni Trump. Sa New York naman, sama-sama rin nagrally ang mga civil rights advocate at progresibong grupo sa Times Square. Sa Washington, D.C., kung nasa ng White House, kaliwat ka ng effigy ng mga miyembro ng Trump administration ang dala ng mga nagprotesta. Sigaw nila, "Arrest them all." Habang sa Dallas, Texas, inaresto ang ilang rallyista nang subukan nilang makapasok sa barikada ng mga counter-protester. Ito na ang ikatlong nationwide day of action ng No Kings movement sa Amerika. Tinawag na No Kings ang protesta para labanan umano ang paghahari-harian ni Trump sa 50 states. Nilampaso ng TNT Tropang 5G ang San Miguel Bearmen sa kanilang PBA Commissioner's Cup Showdown kagabi. Bugbog kung bugbog ang inabot ng SMB mula sa tropa at ng kanilang star import na si Bol Bol. Final score 118-92. Monster double-double ang nilaro ni Bol na may 34 points at 18 rebounds. Maaga pa lang ay lumamang na ang TNT at umabot pa sa 57-32 ang kanilang abante sa halftime. Nahigitan ni Bol Bol ang PBA MVP na si Junmar Fajardo na 15 points lang ang ginawa. Pangalawang panalo na ito ng TNT habang bumagsak naman sa 1-2 win-loss record ang San Miguel sa conference. Battle of Wills naman ang naging pag-aarap ng Magnolia Hotshots at Macau Black Knights. Unang lumamang ng 19 points sa Magnolia bago binura ng kalaban ang lamang ng Hotshots pagdating ng fourth quarter. Sumagot naman ang Magnolia sa pamumuno ni Mark Baroca, Jerome Lastimosa at Save Lucero sa isang 10-3 scoring run. Final score 121-109 na panalo para sa Magnolia Hotshots. Samantala, nakapasok na sa final phase ng play-ins ang Akari Chargers matapos talunin ang Choco Mucho Flying Titans sa 5 set sa laban sa PVL All-Filipino Conference. Tinapos ang laro sa score na 25-15. 23-25, 25-16, 15-25 at 21-19 sa pinakamahabang 5-set match ng conference. Kinailangan ng 6 na match points bago tuldukan ni Eli Soyud ang laban sa pamamagitan ng isang service ace. Pinangunahan ni Ivy Lacsina ang Akari sa kanyang 30 points para maipanalo ang mahalagang laro. Dahil sa panalong ito, haharapin ng Akari ang Creamline Cool Smashers para sa pagkakataon na makapasok sa semifinals. Nalampasan ng Next Led Chameleons ang unang play-in hurdle matapos talunin ang Galleries Tower High Risers. Tinapos ng Chameleons ang laban sa diretsyo na 3 set
25-23, 25-18 at 25-23. Sa ikatlong set, nakahabol ang next lead mula sa 21-23 deficit matapos ang sunod-sunod na puntos para maselyuhan ang panalo. Pinangunahan ni MJ Phillips ang koponan sa kanyang 17 points habang nag-ambak si Brooke Vansico at Myla Pablo. Susunod nila mga kaharap ang Farm Fresh Foxies para sa pagkakataon na makapasok sa semifinals. Iba't ibang pakulo at saya ang hatid ng mga paborito nating kapatid sa pinakaunang TV5 Kapatid Day sa Pateros. Ang ilan sa mga pinakabagong programa ng TV5, pinasilip din. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. First Kapatid Day baka mo? Abay, nangyayari na ngayon dito sa Pateros. Kulab-kulab na to mga kapatid mula sa TV5, 105.9 FM at Alagang Kapatid Foundation. Kahit tirik ang araw, walang urungan. Game na game mga kapatid sa sumbahan. At may paluto demo pa kasamang paborito niyong kasalo sa umaga. Good morning kapatid host. At ito ang mas sweet. Hindi lang taong nilagaan, pati mga fur babies. May libreng bakuna. Kaya for parents, solid ang ngiti. At syempre, abang-abang din ang lahat sa bingguhan. May paraffle pa. Sino kaya ang suswertehin? At kung feeling singer ka, di ka dapat sa videokehan. At pinaka-highlight, sayangan to the max sa pamumuno ng Frontline Pilipinas weekend anchor na si Jess De Los Santos, Andre, Mickey, alam mo na. Pinasilip din sa mga taga-Patero sa mga bagong programang tiyak na mamahalin natin sa TV5 gaya ng Project Loki, Secret in Prague at My Best Friend, Eman. Dahil usapang mamahalin din lang, may paharana pa mga idol natin mula sa Project Loki na si Nadilan at ang lead star ng My Best Friend, Eman na si JM De Guzman. At dahil nandito na rin si JM, magharap na Team Mondi versus Team Eman. Kasama ko po yung nagagaya sa akin. JM De Guzman. So JM, thank you very much. Sir, gano'n ka nga? Kaway-kaway. Paano palita kami ng trabaho? Kaya mga kapatid, sa saya, serbisyo at solid na samahan, dito lang yan sa Kapatid Day. Mondi Lopez, News 5. Ramdam na talaga ang init. At to beat the heat, swak dyan ang trending ngayong avocado shake na 1 litro. Tikman natin yan sa report ng ating weekend buddy. Nagbabalik si Mondi Lopez. Ang init! Ang init! Ang init! Weekend na weekend, pero parang inihaw tayo sa kalsada. Pero relax, I feel you and got you. May pang-cool down na swak sa taginit, ang trending na Avocado Pro Max. Hindi to phone pero sa laki, 1 litro. Pro Max talaga. Sugod tayo sa Silang Cavite kung saan pang malakas ang lamig ang laban. From fresh avocado, tanggal buto, lagyan ng yelo, asukal, gatas at gatas pa more. Woo! Panalo sigurado sa sarap. At eto na ang moment of truth. Tikiman na. Kaya ko kayong ubusin ng 1 litro to. Sarap ng avocado nila. Laki. Diba? Bukod sa pang-refresh, ang avocado loaded sa good fats at vitamins. Kaya hindi ka na nagpapalamig, napapalakas ka pa. Kaya dapat may hawak ang Avocado Pro Max sa panlaban sa tag-init. Mondi Lopez, News 5. Susunod, van at light truck nagsalpukan sa Bataan. At Filipino singer napahanga si Simon Cowell sa Britain's Got Talent. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Kabi-kabilang aksidente sa kalsada ang naganap ngayong weekend sa Bataan. Sa pool sa video ang banggaan ng isang van at light truck. Narito ang report. Mabilis ang takbo at bahagyang nakain ang kabilang linya ng light truck na yan sa Gapan Olongapo Road sa Dinalupian, Bataan. Nang biglang sumalpok ito sa kasalubong na van. Sa lakas ng impact, napaikot pa ang light truck at tumilapon ang driver nito na kinilalang si Ron Daniel Gaila, SK member, vlogger at bagong talent ng Viva Films. Habang ang driver ng van, pahirap ang nirescue sa pagkakaipit. Sugatan naman ang mga sakay nito. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakaidlip ang biktima. In the absence of confirmatory test, mahirap kong makonclude, but definitely medyo reckless yung
pagka-maneuver ng sasakyan niya. And those kinds of recklessness or maneuver, may possibility po na nakatulog, nakaidlip, or anything na nakapag-distract sa driver natin. Patuloy ang investigasyon sa naturang aksidente. Agaw buhay naman ang isang rider sa Sultan Mastura sa Maguindanao matapos sumalpok ang kaniyang motor sa isang MPV. Patuloy ang investigasyon hinggil sa aksidente. Sa Davao del Sur naman, 3 sugatan nang mawalan ng preno ang isang truck sa Bansalan. Ayon sa MDRRMO, nawalan umano ng brake kaya ito tumagilid. Nadamay naman ang isang tricycle. Nirespondihan naman ng mga tauhan ng Conner Fire Station ang isang van na nahulog sa bangin sa Apayao. 2 sakay ng sasakyan. Walang malay ang isa pero agad ding nadala sa ospital. Habang ang isa na may agarang nabigyan ng paunang lunas. Paalala ng mga otoridad, mag-ingat sa matatarik na kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Hindi muna makakalaro si Los Angeles Lakers guard Luka Doncic sa kanilang laban kontra sa Washington Wizards sa Martes. Sinuspende ng isang game si Doncic dahil sa kanyang 16th technical foul ngayong season. Alinsunod yan sa rules ng NBA. Nakuha ni Doncic ang 16th technical foul sa gitna ng kanilang bakbakan kontra Brooklyn Nets kahapon. Nakagirian niya sa court si Nets forward Zaire Williams. Nakuha naman ng Lakers ang 116-99 victory. Pasok na sa live show ng Britain's Got Talent ang Pinoy singer na si Matty Hunyosa matapos makakuha ng Golden Buzzer. Pinahanga ni Matty ang mga hurado sa kanyang rendition ng Purple Rain ni Prince. Nakakuha siya ng standing ovation sa live audience na hinimok pa ang mga judge to press the gold. Si Simon Cowell lang naman ang nagbigay sa kanya ng Golden Buzzer diretso sa semifinals. Dati nang sumali sa singing competitions dito sa Pinas si Matty pero hindi siya nagwagi. 3 taon na siyang nakatira sa Glasgow at nagtatrabaho bilang part-time waiter. Susunod, tara't magkape at mamasyal sa Vietnam, kung saan ang mga dapat puntahan, abangan. Tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Summer na, maraming magbabakasyon panigurado. Bagamat mataas ang presyo ng gasolina, kaya medyo hina-hina pati mga lights, pati mga flights. Pero kayo, matanong ko kayo, ano ba ang dream destination ninyo? Ako, alam na ng lahat. Ano? New Zealand, Lord of the Rings. Ako bahala sa'yo. Tips. Ayan, Kala ko pati airfare. Hindi, tips lang. Sayang. Sagot na airfare, pati accommodation. Sayang. Ako din ha. Dami ka dun ha. Ako sa wala ako. Well, Africa, kasi di pa namin napunta ni Pao yan. Yung safari tour. Pati may gusto siyang puntahan sa Iceland ba yun? Yung may Northern Lights? Yes. Yung, Aurora Borealis. yan, yung dalawang yun. Ikaw, sa dinami-dami nung napuntahan mo na. Batanes. Pero international gusto ko mag-Bhutan. Bhutan. Bakit? What's in Bhutan? Para meditation. And gusto ko lang ma-explore. Kala ko Butuan eh. Ito, Bukodo. Kasi I'm sure marami sa atin gusto pumunta ng Taiwan o di kaya Japan. Abe, puntahan na rin ngayon ng mga Pinoy. Ang Vietnam. Ngayon kung nagbabalako kayo magbakasyon dyan, ito ang pasilip sa mga sikat na pasyalan at kainan sa report ni Juan Belinario. Welcome to Hanoi, ang capital city ng kapitbahay natin sa Southeast Asia, ang Vietnam. First things first, tikman natin agad-agad ang sikat nilang Vietnamese egg coffee na gawa mula sa whisking egg yolk, condensed milk at palabang coffee. Talagang buhay na buhay ang dugo mo sa tamang timpla ng tapang at linamnam nito. Siyempre, magandang inumin yan sa sikat na Hanoi Train Street. Home along the Riles ang feel sa pagdaan ng tren habang enjoy sa good vibes ng lugar. Mahigit 2 oras ang biyahe mula Hanoi, ikaw ay mapapa-A rito sa Halong Bay. Sakay ang cruise ship,
malilibot ang ilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site kung saan makikita ang nagagandahang limestone formation. Pinasok din natin ang isa sa mga dinarayong kuweba sa lugar, ang Sungsot Cave. Effort man sa lakaran at pila, worth it naman pagpasok ng kuweba dahil sa nakabibighanin nitong ganda. Ma-enjoy rin sa Halong Bay ang water activities gaya ng bamboo boat at kayaking. Let's end the day with a sunset party! Mula sa kilalang Luok, let's take a look naman sa Ninh Binh, ang tinaguriang Halong Bay on land. At para makita ang top view ng lugar, inakyat natin ang Dalaying Dragon Mountain. First few steps pa lang, nakakapagod na siya mga kapatid. Kasi matarik talaga yung hagdanan. Pero panalong-panalo naman sa ganda ng view. From Bohol, naabutan natin sa taas sa mga Pinoy na bakasyonista mula sa Bohol. Speechless po kasi sobrang ganda. Yung view, grabe. Mula sa bundok, aming iispluk ang ganda ng Trang-an. Sakay ng bangka, inikot natin ng mahigit 2 oras ang kahabaan nito. Pinasok ang mga kuweba, nakipaglaro sa agos ng ilog, nakita ang film location ng Kong Skull Island, at dinamdamang takip silim na ang ganda'y hindi lihim. Sa mga natural nitong ganda, talagang mapapasabi ka na, indeed, Vietnam has a timeless charm. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.